ma'am, huwag kayong magbanggit ng pangalan ng anak ninyo. Maging pangalan po ni mister ninyo, huwag niyo po munang banggitin po. Para maprotektahan po yung identity po ng inyong mga anak. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Idol. Kailan po kayo dumating from abroad? Noon pong September 13 po. Okay, napakasakit naman itong balitang nakarating sa inyo na biological father, mismong sariling ama, minumolestya sila. Paano po nakarating sa inyo yung balitang yon, ma'am? Tumawag po sa akin yung lola ng mga bata. Tinanong po sa akin kung kailan daw po ako uuwi. Kasi nagsumbong daw po yung mga anak ko sa kapitbahay na ginanon daw po sila na kanilang ama. Nung araw na yun po, kumontak po sa akin yung lola. Tapos pinaalis ko po muna sila doon kasi binabantaan na po yung mga bata. Sino po nagbabanta? Yun po ang tatay nila, sir. Okay, nasaan po yung tatay na yun? Wala na daw po doon sa bahay ngayon eh. Nagtago na. Opo. Anong trabaho po nito? Construction worker po. Oh man, I'm speechless. Sa edad na yan, 5 and 6 years old. Matagal na po siguro ginagawa sa mga bata. Kaya yung mga bata hindi nakatiis, nagsumbong na sa kapitbahay. Wala, bukod sa tatay nila, wala ho bang ibang mga nakakatanda na kasama nila sa bahay? Doon po kasi sila, sir, sa Kalapan nakatira no, mga nagdaang buwan. Doon po sila nagstay kasi may trabaho po doon. Nag-alaga po yung lola nila. Tapos may ginawa din pong kalukuhan doon yung tatay nila. Kaya pinaalis din po doon sila. Tas, ano po to, addict? Hindi ko po alam talaga, sir, kung ano na. Kasi noon, hindi naman po ganon. Hindi ko nga po akalain, sir, na magagawa niya sa dalawang bata. Kasi kinukuha ko po sa kanya, sir. Sabi niya sa akin, ipagpapatayan niya daw po sa akin. Tapos kaganunin niya lang pala yung mga bata. Ito yung masakit, nagtatrabaho ka sa abroad para mapaganda yung buhay ng iyong mga anak, pamilya. And then, habang nagtatrabaho ka doon, hindi mo alam yung anak mo pala, yung dahilan kung bakit ka nasa abroad, binababoy na. Sinisira na yung buhay. Sakit nito? Opo, sir. Hindi ko wala pong paglagyan ng sakit. Durog na durog po ako para sa mga anak ko. Hindi ko po talaga, sir, ma-imagine na nadadanas na po nila sa kanilang kaedad na ganyan. Talaga nung araw na nalaman ko po yun, sir, ako po hindi magkaintindihan kung saan po ako lalapit ng tulong doon para po ako makauwi agad. Awa ng Diyos naman po, hindi naman po pinabayaan doon. Gumawa po sila na paraan para makauwi ako. Maraming beses na tayo na-enkwentro ng ganitong klaseng mga kaso, Sherry. And then, yung DMW. Try calling DMW na dapat lahat ng mga OFWs na may mga anak na mga dalagita, mga minor de edad, magkaroon siguro ng monitoring. Opo. Di ba? Dalaw-dalawin ng mga taga-DSWD. Tama po. Ng mga taga-barangay, kinukumusta ang kalagayan. Di ba? Para ma-preempt kung ano man yung mga balaki ng mga kalalakihan o kamag-anak na naroroon, maiwasan. Miss Judy, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ito ho ba nakarating na sa inyo itong kasong to? Yes, sir. Actually po, sir, nakuha na po ng medical examination po yung mga bata. And then po ay nakuha na rin po ng statement. Hindi pa lang po, sir, na-file ng police po yung case kasi may kulang requirements. Yun pong PSA po ng mga bata. So yun po, inaantay po na bumalik si Lola sa station para po ma-file. Hanggang ngayon po, hindi pa po sila bumabalik. Okay. At base po sa ginawang pagsusuri po ninyo, medical examination dito sa mga bata, lumitaw na talagang nagalaw po itong mga bata? Positive po, sir. Pero siyempre po yung medical certificate po is nasa pangangalaga po ng police po. Opo. Pero so ibig sabihin, confirm po yung sumbong ng mga bata doon sa mga kamag-anak, kapitbahay, na sila'y ginagalaw ng kanilang ama? Opo. Based po na sa salaysay po ng mga bata po. Okay. So, kayo po ay magbibigay ng lahat ng klaseng tulong dito po sa mga bata, lalo na doon sa tinatawag na intervention, ano po? Yes po, sir. Therapy. And Yes then, po, pagsasampa po ng kaso laban doon sa tatay. Police Chief Master Sergeant Margie Dotosme, Chief ng WCD ng Oriental Mindoro. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Rapid Tool po, PCMS Dotosme po, WCPD po ng Bungabong Municipal Police Station. Thank you, Sarge, sa pagtanggap ng aming tawag.
So, Yes, sir. Sarge, yung kaso ay hawak nyo na po at kulang Yes, na sir. lang na po ng PSA para may isampa na sa korte. Kailan po makukuha yung PSA? Wala pa rin ba dyan sa inyo, Sarge? Bali nung last po namin pag-uusap ni Lola, dadalhin daw po niya yung birth certificate ng bata. Nagkaroon po kami ng communication, nag-set po siya ng date na papadala po niya yung birth certificate pero hindi po siya nakabalik dito sa police station. Tapos nung last pong tawag ko at kausap ko sa kanya, ang sabi po niya, nag-usap daw po siya at yung nanay po ng bata at napagkasunduan daw po nila na sinanay po ng mga bata ang magsasampa na ng formal complaint po. Tapos nag-set po siya ng date, kahapon po sana, ang sabi po niya, darating daw po si nanay at ang mga bata dito sa police station pero hindi po nakarating. Okay. Yun po ang aming naging usapan ni Lola. O, sige, pero paki-follow up lang po, ma'am, para masampaday kaso pa. Habang tumatagal kasi, nandun yung opportunity doon sa Yes, po, sir. suspect na makatakas, makapagtago na. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sige po, Yes, sir. asahan po namin. Yes, sir. Sarge. Hintayin po namin yung birth certificate po sana, nanay, kung naririnig niyo po ako. Kailangan po sana yung birth certificate ng bata. Yun na lang po sana ang hinihintay namin po. Opo, sandali lang po, Nay, yung birth certificate daw po. Opo, hawak ko na po, sir. Nandyan na? Opo. Ay, very good. Okay. Sige po, ma'am, siguro bukas o sa makalawa, pag nasamahan po namin dyan, si nanay, Yes po, dala-dala sir. na po yung birth Anytime po naman certificate. po kami, Sir Rapi Tulfo. Wala Opo. naman kung ano sa amin. Ayun. 24/7 po. Mabuti naman. Okay. Monitor niyo ba yung suspect? Nandiyan pa rin ba sa lugar? Pag-alagala o nagtatago na po talaga, Sarge? Ang monitor po namin parang umalis na po siya kasi nag-report po si Lola, lagpas na po sa reglementary period kaya ang magiging ano po namin, action taken po dito ay regular filing po yung case ng mga bata. Opo. Ayun. Yes, sir. Sige po. Sarge, maraming salamat po, Sarge. Thank you po. Thank Thank you. you po, Sir Rapi Tulfo. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon. hindi ko alam kung this needs legislation or maybe isingit doon sa IRR ng DMW na lahat ng mga OFWs natin na nag-abroad at may naiwan dito na mga minors, especially mga paslit, itong 5 years old, 6 years old, dapat yung barangay at saka DSWD, trabaho nila na i-monitor yung household para kinukumusta yung sitwasyon ng mga bata. That's a very good initiative, Senator. No? I think we can coordinate. We don't need legislation anymore. We can just coordinate with OWA, who is in charge po sa OFW welfare activities po ng ating mga OFWs, na maging part po yan ng benefits po ng isang OFW na nagbabayad ng kanilang OWA membership. Tama. Na may monitoring po doon po, Senator, sa mga naiwang mga pamilya, mga anak po ng ating mga OFW. Hindi lang dapat yung mga OFW nandoon sa abroad ang minomonitor, lalo na yung mga bata rito na naiwan. Tulad nito, hindi itong first case na nakatanggap tayo na yung mga maliliit na naiwan dito, minomolestya, napapariwara, inaabuso, etc. Dahil wala nga si nanay nasa abroad, si tatay lasinggero tapos manyak pa. Ito yung nangyari. Yes. So hindi na kailangan hindi na kailangan legislation. So through OWA lang pwede natin i-require sa kanila na magkaroon ng ganang klaseng monitoring through the OWA membership. Yes po, Senator. Especially now that that you are fighting for the budget of the DMW and OWA po sa coming weeks. Maybe we can include po na taasan ng kanilang budget para makatulong po dito sa monitoring activities. Meron po mga ilang LGUs like Quezon City na may tinatawag sila Children Left Behind program kung saan ginagawa po nila to. Baka pwede po natin gawing in a national scale po, Senator, through your efforts na DMW na po ang gagawa, hindi na po mga LGU. So ano yan? Legislation? Hindi na kailangan. No need, Senator, because the OWA is already empowered by law to conduct welfare activities for our OFWs. Hindi, sabi mo sa LGU, maganda yun sa Quezon City. Yes po, napaganda. Meron pala sila yung Children Left Behind. So, meron po. Na minomonitor yung mga bata. Yes, and may daycare system po sila para hindi po overly exposed daw po yung mga bata sa kanilang kamag-anak because tulad nga po ng experience niyo po sa program po, usually yung mga nagbabantay pa po ang pumahalay sa mga bata po. Yun nga. So, yung mga ganong programs po, Senator. Napakaganda sa Quezon City. Ganda pala yung ganong klaseng programa. Sana lahat ng mga syudad magsisunuran. Pero for the meantime, bilis-bilisan natin na yung OWA ang mag-initiate nito at
gawin na ito agad-agad. Sige, Attorney Garrett, Yes, maraming thank you, salamat sir. sa iyo ulit. Nang dahil sa inyo, obligahin ko na po ang DMW at saka OWA na magkaroon ng monitoring system sa lahat ng mga bata left behind by their Maraming salamat OFW po, parents. sir. Maraming salamat po talaga. Dapat yan, meron yung pong barangay, DSWD, and then OWA, salitan, minomonitor yung mga bata. Tinitingnan kung kumusta na sila, sino mga kasama na sa bahay, kumusta na yung nagbabantay, tingnan yung living condition, kung kumakain pa ba ng maayos yung mga bata. Yun po yung nakarating na po sa barangay pero wala po kasi silang dahil bawal na po silang mangialam. Chinat ko na po lahat ang ng barangay nung nangyari po yun. Bawal sila makialam? Hindi, wala po nangialam eh. Pero chinat ko po sila lahat. Ang sabi hindi daw po nila yun. Hindi daw po nila kahawak yun. Pangbayan na daw po yun. Kasong iyon. Sige po, Nay. Tutulungan po namin kayo. Tugisin po natin yung tatay nitong mga bata at kung ano pa pong pwede namin maibigay sa inyo personally coming from us. And then, yung pong gagawa ko ng programa dyan sa OWA at sa DMW para monitor talaga yung mga bata. Maraming salamat po talaga, Opo. sir. Sige po, ma'am. Sige po. Punta ko kayo doon kay Odette para ayusin natin yung problema. Tingnan natin kung paano maayos. Maraming salamat po, Sir Idol. Talagang Yes, ma'am. napakalaking tulong po ninyo sa kagaya ko pong OFW. Talagang kayo lang po ang tanging naming malalapitan na mas madali pong umaksyon. Talagang kami po nagtitiwala sa iyo, Sir. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Salamat po sa tiwala. Yung sinabi ni Attorney Garrett kanina na ginagawa na ng Quezon City, very commendable yun Opo. na ipagawa natin sa ibang mga lugar. Okay yung Quezon City, ha? Yes Okay po. itong si Mayor Joy Kay Mayor Belmonte. Joy, opo. Nakamonitor po sa mga guardian kung saan po iniwan yung mga bata, opo. Marami kasing mga sitwasyon na yung mga bata na left behind, especially yung nanay ang pupunta sa abroad at naiwan dito, yung mga bata sa kustodiya ng mga kamag-anak, napapabayaan. Yung pinakamatindi na sa lahat, ito na mamolestya. Kundi man, hindi napapakain na maayos, hindi nabibigyan ng maayos na damit, yung living condition, pangit na kung saan saan natutulog, nagginugutom yung mga bata, hindi nakapag-aral. Pero kung meron sana monitoring system, maagapan agad yun. O ano nangyari dito? Bakit wala sa eskwelahan yung bata? O bakit madungis tong bata at naglulublob na niya sa putik sa labas at dapat nasa paaralan yan? Yung mga ganun ba na monitoring system? Kailangan yan. Diba? Yan yung masakit sa isang OFW na pumunta ka ng abroad. Yung pagpunta mo ng abroad, sakripisyo na yun eh. Masama na sa kalooban mo na pupunta ka sa abroad, mapapahiwalay ka sa iyong pamilya. Pero you have to para mapaayos mo yung buhay ninyo ng family. Pagdating mo dun sa abroad, mababalitaan mo itong ganito. Sakit. Sobrang sakit yan. Admin Ernel, magandang hapon Yes. sa iyo ulit. Naku, maganda nga. Pasensya na ho kayo. Natagalan ako. Nasa board meeting po kami. Hindi, okay lang, mabilis lang ito. Pwede ba tayong gumawa ng programa sa OWA na yung mga bata na naiwan dito ng mga OFWs na pumunta ng abroad, ma-monitor natin, magkaroon ng monitoring system kasi may kaso kami ngayon at maraming beses na nangyari ito na yung mga bata ay nire-rape ng kanilang mga sariling ama o dili kaya ng kanilang mga guardian habang si nanay ay nasa abroad. So pwede ba tayong gumawa ng monitoring program para sa mga left behind? Ito po, Senator, idudugtong na po namin yan. Meron na po kasi kaming binuo. Ang tawag dito ay OFW Children's Circle. Currently, meron na po tayo 9,000 members. Yan po, idudugtong namin kasi nasa pa lang kami pilot stage. So gagawin po natin yan. Yan pong monitoring niyan with DSWD. Yeah, DSWD and barangay as well. Yes po. Opo. And then nakatas din sa Women's and Children's Desk ng PNP kapag merong nakita yung mga nagbibisita na DSWD na may nangyayari na hindi maganda, agad-agad papasok sa eksena yung police at kasuhan ang mga dapat kasuhan. Opo. So, dyan lang po. Hihingin na rin namin ng inyong, siyempre, hindi naman magagawa ito ng kami. Malaking tulong o support nyo rito, dito sa OFW Children's Circle. Meron na po tayo yan. At idudugtong na lang po natin dito sa mga arm ng DSWD, PNP, Barangay, DILG. Okay, yung sinasabi nyo, Children's Circle, how does it work? Ito po kasi, yung mga naiiwan ng mga anak ng OFWs, ina-assignan po natin. Meron din po kasi ang OWA ng OFW Family Circle naman.
Ngayon, ito po, in-expand natin, sinama natin yung mga anak. Ito po, ang proyekto natin ngayon, binibigyan natin sila ng iba't ibang activities, yung pong mga arts, mga nandiyan pa lang ho kami sa level na yan, financial training, kumbaga para ho sila ay merong gawin na mas produktibo. So dito, mas sila ay nabibigyan natin ng activities, nakakalabas sila ng bahay na ang kasama ay mga taga-OWA. So ilalagyan lang ho natin ng karagdagang ngipin ito pagdating ho sa ganyan naman sitwasyon. Agree, pero para sa akin sa ngayon, dahil sa mga experience namin sa mga complaint lumalapit sa amin, bigyan natin ng more na kahalagahan, more weight doon sa mga bata na minomonitor para masiguro na maayos yung kanilang kapakanan. Totally and absolutely agree, Senator. Siguro maganda, bibisita ho ako sa ipipresent ko at para badagdagan pa natin ng karagdagang support ito. Kasi dito lang ho yan sa sa amin, sa OWA Okay. So dapat makipagtulungan din ng DMW. So lahat ng members ng OWA, dapat sila matutukan yung kanilang mga kamag-anak. Tapos meron pa nga yung mga daycare center dapat, di ba, pinoprovide? Yes po. Okay. Bisitahin ko kayo, Sen, para lalo natin mapag-igting to. Magagawa natin yan. Sige. So magkita tayo next week sa Senado kapag may time kayo, drop by, pag-usapan natin. Opo. Nag-message din ako sa inyo. Sige. Thank you, Sir Mr. Arnel Ignacio. Anytime po. Okay. Gawa na natin ng programa na talagang fully implemented to. Involved yung barangay, yung TSWD. Ganda yun. At saka Women's and Children's Desk ng PNP. Maganda yung sinasabi ni Arnel na para yung may activities, yung mga naiwan dito, yung mga pamilya ng OFWs. Gusto ko yun. Pero para sa akin, mas mahalaga yung kumusta na ba, anong kalagayan ng mga bata, nag-aaral pa ba ito? Are they secured? Ayun. Sila ba'y kumakain pa ng tama? Yun yung muna umpisa. Sino mga nagbabantay sa kanila? Sino-sino yung mga taong kasama nila doon sa loob ng household? Diba? I-monitor talaga ng mahigpit para ma-ensure na yung kalagayan ng mga bata ay maayos na maayos. Nang sa gayon, si mami, si nanay na nasa abroad, hindi na kailangan pa mag-worry pa. Kampante sila ay. Kampante siya dahil nakabantay yung mga ahensya ng gobyerno, full force to make sure na okay. Pangit naman yun, si nanay, nagtatrabaho sa abroad, hirap na siya magtrabaho, tapos ang isip niya lumilipad, yung kanyang anak, baka kung ano nangyari, napabayaan na, namolestya, etc. Hindi siya nakapag-focus. Na-stress siya, dagdag stress, nagkakasakit yung OFW. Tama. In some cases, hindi na nakapagtrabaho na maayos. Ang balik noon, yung amo, higpitan siya, pagmamalupitan siya. Kasi isipin na tamad. Hindi alam ni amo na may problema sa Pilipinas itong OFW natin, kaya medyo hindi siya nakafocus sa kanyang work. Pero kung mayroong monitoring system dito na it really works at fully implemented, maayos ang implementasyon, si nanay makapagtrabaho na maayos doon sa abroad. Na okay, hindi ako magproblema kasi may nagbabantay sa mga anak ko doon sa Pilipinas. Ganon talaga dapat.